Okay. Si Konsyal Dinky Suizo, Konsyal, wakay ko kasabot. Katong itong sa San Antonio ug Villa Consuelo, katong mga lumlupyo, pwede dito ma-explain mo sa ito, Konsyal? Yes, okay. Ang katong nahitabo na to nga settlement sa mga barangay boundary dispute, we have, ako lang ihatag ang overview regarding anong na ato tong natakol nga particular meeting kay way back July 2, 2024, naatay gipatawag nga mga barangay nga naay mga conflict or mga boundary disputes sa matag kuan, matag tawagan na submitted nga matag mapa nga gihatag kanato sa atong city planning, ug out of sa mga barangay nga atong gipatawag naatay 14 ka mga conflicting barangays nga during that meeting. So pagpatawag na mo atong July 2, we require them nga if possible magpatawag sila consultation sa ilahang mga gisakupan nga katong mga boundaries nga nay conflicting nga mga residents, kung asa ba ning mga residents magpa resident, asa sila magpa jurisdiction, asa sila gusto magpa silo nga barangay. So we have them independently nga mag-conduct sila mga consultation sa matag barangay, and then after that na sila mga deadline no nang adtong July 22 naatay mga 13 kabuok nga mga barangay nga ninghatag na sila hang joint affidavit resolution nga nagkasinabot na sila nga kining mga tawhana o kining mga disputed nga mga boundaries ning kuan na ning sugot na sila nga magpaalayon ani nga particular nga barangay mga sila na gusto. So nagpagawa sa joint affidavit. Now isa ka conflicting nga mga barangays ang wala pa gyud nakahatag silang joint affidavit resolution, which is ang Villa Consuelo ug ang kaning donya ang San Antonio. Sa San Antonio manggod ug sa Villa Consuelo, way back pag yun, pila ko pa years, they don't have any idea nga na particular din nga area sa Villa Consuelo nga warag purok size nga belong din sa San Antonio. It was only then nga bag-ulang di sila nakabalo nga San Antonio nila na belong kay nakakita man sila sa mapa nga gi-present. Although walay conflict, pero as soon as napagawas nito sa mapa through the DNR nga katong isa ra man gud ka buok mapa ang atuag yung i-certify ug mo consider nato og kanabit ng basis, which is mo na ang kanang mapa sa DNR. It is called kaning atuang Land Management Bureau or DNR nga certified nga mapa. So with that dito na dahil sa San Antonio Sevilla nga ang ma-affected man gud nga mga resident o mga inhabitants mo kabot og mga libo kapin. So mo nang they decided nga mag-conduct consultation kung unsa man gani ang tinuod, and then sa San Antonio gusto pud siya makuhaon gud pud antong area ha, pero during the consultation kining purok size really wanted to belong sa sa Villa Consuelo. Si San Antonio pod kay tan-aw nila maglisod sila og kuha ani mga tawhana sa ilahang kanang tawag ani kabubuton nga mobalik sa San Antonio. So wala na lang gid pud sila ning pursue. Pero again, this should be subject nga mo-form part sa joint affidavit of resolution sa duha ka barangay para si City Council mo approve kung unsa gitong boundaries nga ilahang gikasabutan. Kay pagkakaron kana pag yung malanoy din nga purok size part pag na siya sa San Antonio kung ang DNR ang ato ang basihan. But because of the joint resolution, guided na dahil si PSA nga kung mag-conduct na ganig survey for the national tax allotment, kabalo na si PSA nga katong particular area dito based sa joint affidavit of resolution nga belong dito ni Villa Consuelo, dili ni San Antonio. So sa una manggod, once manggod nakita manggod ni PSA nga naay mga conflicting bitong mga barangays nga wa pa uyon, wa pa sila nagkasinabot, dito apilon sa survey. Mo nang for the last 5 years ning decrease ang atong era og 30 million. And that's 30 million. Dako na kaayo na siya natong kawan-on. But because natay mga conflicting nga mga barangays nga wa pa gyud nagka-settle. So wala ang barangay, wala ang syudad. Wala. Nakuhaan ang barangay, nakuhaan pa gyud ang syudad sa ato ang NPA. So in order to mabalik tong nakuha nato nga 30 million nga NPA,
mo nang giseta na itong matag barangay. So we are happy nga sa kadugay na ani nga dispute. I think this is more than 100 years. Kung atong nahimog syudad ang Ozame 76 years. Pero kining conflicting kuan pa sa una pa gyud ako ni. It was only during the administration ni Mayor Indy Uminal nga finally nasettle na gyud ang matag barangay. Although the council really wanted nga naagyud tay at to bitaw yung mga vicinity map, mga sketch plan, dapat yun ato mga families which subject ato gitong i-ordinansa. But nahangyo man gyud nato kay naa magiginhimo karon nga city monitoring base kung unsa nagi kanibit ng status sa ato mga dispute. And luckily ato gyud na bet ang deadline and then nakasubmit gyud ta sa ato ang gikinahanglan nga mga kani requirements for the PSA to move para maka-move na sila hang conduct sa kuan survey. Ang kuan konsyal, ang mga tao nga nabilong ang napita, so dili sila ganahan sa San Antonio. No, isa ra na siya sa factor ha. To tell you the truth, ang kanang consensus nato sa katawhan, i-survey nato sila kung asa sila gusto magpasako. Kay sa geographical map, sa vicinity map o sa sketch map, San Antonio magini siya. Mo nang pero pag konsulta na to sa mga tao, di man sila gusto magpa San Antonio, gusto man gyud sila mo ato sa Villa Consuelo. And kung mo na nagingon nga nagiging conflict. So, based sa joint resolution, although gi-acknowledge nato dito sa joint resolution affidavit sa duha ka barangay nga gi-acknowledge nato nga San Antonio gini nabilong ang purok size, pero kining mga tawhana prefer to be a resident of Villa Consuelo. Dayon, si PSA na dahil itong mag-conduct na siya og survey, kabalo na siya, ato ning include kay San Antonio ni Oldo, pero na may joint affidavit resolution, so i-include din nato sa Villa Consuelo ning purok size. Pila ganina ka residente niya ko dyan? 1,000 kapin. More or less, 1,000 gid kapin ang mga affected nga barangay. Ang nga mga resident, nga duha conflicting barangay. Okay. Kung mahuman ang survey sa PSA, doon na ba'y panahon, doon na ba'y tayo nga atuan ng tagaan ng pagtagan, tagaan ng tugmuhon? Yes, actually, mo na akong giingon ninyo nga all ordinances, kay kinita ng 14 nga conflicting barangays, joint resolution ang ipagawas. Pero, we will be asking them on ordinance, kay kining mga ordinance, permanent in nature. Kining joint affidavit resolution, temporary in nature. So, once na ordinance ang magawas, nga nag-recommend ang barangay ordinance para sa city nga i-approve, magawas ani permanent na gid ang iyahang status nga officially this belongs to Barangay San Antonio, officially this belongs to Villa Consuelo and all other conflicting barangays. Now all ordinances man po are subject for amendments. Kung tan-ang nila nakita nila nga napa sila laban because they could present arguments, they could present jurisprudence, they could present mga witnesses, they could present certification from the Land Management Bureau sa DNR, and they could present all any other documents needed nga amo agad ni it could be subject for amendment. I know nga daghan po kay interested nga mga barangay nga tan-aw nila amo agad ni all they have to do is to secure all the necessary requirements, and then we will going to amend later on. A permanent ordinance could still be subject for amendment kung itugot. Pero pagkakaroon, we are all settled, ato nakuan ang mga conflicting barangays, and then amend na sila nga this belongs to this and this belongs to that. Okay. Base ni sa ilahang gihimong affidavit of resolution. Yeah, klaro gyud kini. In fact, ang mga joint resolution karon inani kabaga kung inani kata na ka-mention ang good sa resolution ang mga household nga affected, ang katong mga pamilya ug individual pagyud nga mga ngalan ang affected. Ngani uyon ni sila nga dili sila magpa-alayon ining barangaya, dili ani nga barangaya. Although gibutang po dito sa joint resolution nga kining areahan na bilong gyud ni aning barangaya, but because kining mga tawhana gusto sila magpa-resident ani nga usa ka barangay. So specific gyud ang nakabutang sa joint resolution sa duha ka barangay. Okay, salamat kayo anak ko. Yes. Kutsal, diri ko sa kuan kutsal katong makuha og permit unsa ganito nga permit kuha nila before sila mo kuan og sa negosyo anang lugar sa ato ang lumad. Okay, very good. Sige na yun ko na being also the chairman on zoning, housing, planning, resettlement,
isa po na nato sa concern kay ang ato amanggong syudad sa Ozamis, we are gifted sa ato ang Ginoo kanang mga gwapo bitaw kay mga protected areas, rainforest, gwapo pud atong mga mountain ranges karon. Ang environmentally we are very tawag ani gifted enough, blessed enough. So napod tayo kina-consider nga mga ancestral domain sa atong syudad. In fact, 5 ni ka barangay ang covered yun entirely of ancestral domain. So when we say ancestral domain, this belongs to a particular tribe. Sa Ozamis, ang tribe nga tawag nato is kining Subanon nga na ito'y dimension kung si Hadili kay ko particular, pero later on ako nang i-mention later on kung sa itong Subanon pangangalan, pero we are part sa 8 types of Subanon diri sa Ozamis. Now, the role of the kanang IPRA kanang Indigenous Peoples Act nga we have to protect the ancestral domain. Now, all kining 5 ka barangay nga covered as ancestral domain, these are owned by the Subanon tribe nga lumulupyo din ha. So, kung naa ganing kay i-introduce nga mga infrastructure sama ang mga resort, magbalay ka, magbuhat kag kuan nga dili mga Subanon, that will be the time nga mo come in si LGU. Ayan na dayong gamiton na iyang regulatory powers to make sure nga protected ang tanang ancestral domain. Usaan na, so dili man na gyud nato malilong nga atong mga Subanon nga mga tag-iyaan na sila gipahulam or na maligya ba sila og mga properties dinha sila tag-iya, pero under the EPRA law, under the ancestral domain law, kining mga namalit nga mga private nga dili mga Subanon are just considered renters. Igo na sila gipahulam, igo na sila gipaabang, pero di sila makatag-iya, walay mo gawas nga title on their name because these are ancestral domain. And ancestral domain permanently belongs to the Subanon tribe. Kung wala kay dugo nga Subanon, di yung kakaangkon og yuta sa atong mga ancestral domain. Now, here comes si private nga investor. Nag-create siya og kanang mga infra, na siya mga resort, na siya gipang-construct nga mga building. Ang una niyang himuon, di isa siya mo construct og building. Ang una niyang himuon, mo apply siya og free prior informed consent or FPIC. When you say free prior informed consent, mananghit siya sa Subanon kung okay ra ba nga mag-construct ko dinhi og building, magbuhat og mountain resort. So, si region nga kaning National Commission on Indigenous People, the NCIP, mo conduct og nasa ipagawas nga work order gikan gyud sa region. Ang kining work order mo ni siya ang investigation report, mo conduct sila field-based investigation kung wala ba'y overlapping, kung kini dili ba ni siya kaning covered sa kanang bitang PAMBI, kanang bitang mga protected areas, mga NIPA. So kung moingon ganing si NCIP nga yes, walay overlapping, so ang work order ipagawa sa region. Paghuman ana is na ay certificate of precondition nga ihatag si NCIP nga pwede na mag-conduct og full-blown nga FPIC or the free prior informed consent. So 15 ka stages iyahang himuon before siya maka-construct og building or any other improvements nga iyang i-introduce sa ancestral domain ng mga properties. So ang nahitabo karon na alam mo mga existing nga wala ning agi sa FPIC or free prior informed consent sa Subanon nga ancestral domain. Muna karon nga nagsugod po ta sa zero, nag-back to zero sila, nagsugod sila una para ma-formal o mo proseso gyud ang tanan mo na ginatawag. Kunsel, katong pananghira niya ang tingbuok ang tanan ba nga membro sa ang lima ka barangay nga naman ay tagsa-tagsa nga mga structure. Gimad, Gingguna, Trigos, Stimson Abordo o portion sa Gala. Dili entire Gala, portion ng sa Gala. So naa siya 5 ka IPS. Ang butang sa IPS is kanang Indigenous Peoples Structure. Mura ni ang set of officers.
So, si kining 5 ka barangay na mga tagsa-tagsa ka mga set of officers muna yung pananghiran. So, isa ato sa mga condition nga i-include sa free prior consent is dapat kung mag-hire man ganyan silang empleyado nga lang i-construct nga mga resort or mga livelihood din ha, dapat represented ang 5 ka barangay, dili lang isa ka barangay. So, mo na free prior informed consent. O, nasa time lang gihatag NNCIP, I think mga 6 months, pinaka-maximum ng gidna. So, inana ka, complicated, ug inana ka, dili sayon ang mukuha o FPIC. Free prior informed consent before ka construct sa maong improvements sa ancestral domain. Okay. Kunsyal. Yes. Dunay dito ko dito nga kuan sa tipan. Kumusta na ni siya? Yes, mo na atong giingon nga sometimes manggod we are not anti-development. We are not against investors. In fact, sige ganing tao panawag og mga investors nga ani mo sa Uzamis because we have a very good kana bitang peace and order, maayo atong dagan sa ekonomiya because pagkangalan nga gwapo ka o kanang peace and order, daghan kag negosyante nang interested kay aside sa protected ang ilahang kanang negosyo, kabalo pud sila nga maayo in the future, in the long run, long term ang improvement of development nga makuha nila because gwapo nga to ang sistema sa paghatag og higayon sa mga magpapatigayon or mga entrepreneurs sa atong syudad. Pero separate ang kaning tawag ani ang atuang tawag ani ang paghatag og treatment sa mga negosyante nga mosulod sa ancestral domain. Kay although we are encouraging to invest, pero naamang gutay ginatawag og ancestral law, naman tay ginatawag og EPRA law nga dapat pod nato ato ang protektahan. So separate ang iyahang treatment. Kung diri pa lang gyud siya sa syudad ng negosyo, awa tay problema. Ang imong ra ni secure ang mga permits and you can go on with the point, pero namang gutay kinahanglan protektahan pod nga mga balaod ug mga tribo nga gisugo gimandato nato sa atoang nasod nga sa atong konstitusyon nga dapat maprotektahan. We cannot bypass that. We cannot just let it go. Nga pwede nato sila ligsan because ato agyong tumanon. So mo anang kung naa magi-interested, they have to go with the process. Ilag yung kuwaon ang mga requirements ng kinangkuwaon. But this time around, nag-una og construct ay hara ning kuha sa requirements. So mo lang dinhi din nagsugod nga it will going to send a message sa uban nga interested nga mo invest sa atong ancestral domain nga these are the things nga necessary nimong i-comply before you could construct a particular improvement sa mga ancestral domain nga properties. So mo na nga karon nagconduct ta karon prior sa gi-construct na daan nga mga improvements. So napa siya kay gayunan nga makuha requirements? Yeah, in fact nakakuha silang permit pero na may mga violations kay kaniliging wala naka-comply, so ato na pong gipang revoke. Dili unta ni mga hitabo kung nakahibalo na sila daan nga dili sa DI ni dapat himuon kanilang sa DI. Pero I think there was a misunderstanding. I think there was this nagpagarantiya, nagpasalig, pero sometimes lagi mo lagi yung gingon nga daghan kaayong mailad sa mga pasalig. Nagipasaligan sila nga pwede ra na pero at the end of the day dili DI. So mo po na akong giingon nga this will send a message sa tanang mga negosyante nga we have to know, we have to be very very diligent, or we have to protect our investment. Kay mo invest man gud ta kung dili nato tarungon og susi, di ta knowledgeable kung asa ta ga-invest, nagay mga panahon nga pwede ta masyakoy, pwede ta dili nato makuha gyud ang atong gusto bitaw nga ROI, return of investment, because naaman tay gipang violate, naaman tay wala nato nahimo along the way. Sa pagkakaroon sila na structure nga dito po nila. Naana, if you were been there, naana sila resort, wala pa ba doon sila nag-operate, nag-hire na sila ang mga tao, pero kana lagi nagpaabot paghapon nga ma-approve ta, makakuha na sila sa requirements para maka-operate sila. As of now, wala. So actually, ready for operation na gid sila. Pwede ito masaya po sila kung saan yung restaurant? Yes, ang Press Cocina. Press Cocina Press Cocina Cafe and Restaurant sa Stemson Abordo, Tipan, Usami City.
Kadala siguro konsyal basi nga kay kaduga konsyal. Yeah, sa atong ginhimo karon nga all of this kato ang mga boundary dispute ug ato ang mga zoning ato gini gi-plaster kay mao gini ang goal ug aim sa atong asenso Osamis administration sa gipanguluhan sa atong mayor Indy Waminal nga maybe it's too late for us to really kuan bitaw to mo apasta sa uban nga mga syudad nga taas sa bitaw kay giabtan especially sila mga NTA sa ilahang economic activity ilahang bitang booming pero kung padulong man ganing kay dito mo padulong man gyud dito although ulahi na kay ta sa uban pero gusto ni mayor nga i-plaster tanan gusto ni mayor nga maayo pagka haluna ang tanan kay wala man gyud tayong direction padulong we will always go up ang direction ginato is mo asenso gyud atong syudad before we go there nga totally na gyud makuha na ang full blown na gyud nga asenso nga status plaster ang tanan walay madihado wala tay naligsan and then ang atong mga magpapatigayon happy satisfied dayon dili pud tan-aw nila nga na violate ng mga katungod na ay mga nausik ng mga investment nagmahay sila ato nang likayan mo nang ato agi ning tanang plastaron mo agi ta sa balaod ato ang iagi ang proseso walay pinalabi walay equal tanan wala tay gitagaan og mga pabor-pabor. Inana ang gusto sa ato ang asenso Osamis administration. Ug I think mahappy pud ang ato ang mga katawhan ana because tanan is gitagaan natong equal opportunity to improve ug asenso. Okay, daghang kayong salamat Thank konsyal you very o much. mayong hapon si Konsyal Dinky Suiso. Thank you very much. Salamat.